Ngayon, ang ating kwento ay tungkol sa isang horror sci-fi movie na ang title ay The Substance. May spoilers to, kaya watch out and take care. Magsimula ang movie sa pagpapakilala sa ating bida, si Elizabeth Sparkle. Isa siyang 50-year-old actress na sikat sa kanyang field at nanalo pa ng Oscar. Pero yung kasikatan niya paunti-unti nang nawawala kasi hindi na siya ganon kabata tingnan. Kahit may edad na, in great physical shape pa rin si Elizabeth at host siya ng isang sikat na morning aerobics program. Isang araw, pagkatapos ng kanyang program, gustong umihi ni Elizabeth pero nalaman niyang out of order ang women's restroom. Dahil desperate na siya, pumasok siya sa men's restroom at pumasok sa isang stall. Habang nandoon, hindi sinasadyang narinig ni Elizabeth ang producer niyang si Harvey, nakausap ang isang tao sa phone. Nagsimula itong naitin si Elizabeth, sinasabing mukha na siyang lola at kailangan ng palitan ng mas bata. Sobrang na-shock at na-disappoint ang ating bida. Later, nakita natin sina Elizabeth at Harvey na nag-lunch, kung saan si Harvey ay parang baboy kung kumain ng shrimp. Habang kumakain, sinabi niyang kailangan niyang ibigay sa audience kung anong gusto ila at casually niyang sinabi na papangkahin na niya si Elizabeth. Sobrang na-devastate si Elizabeth at umalis na lang siya nang walang imiik. Pauwi, napansin niyang may mga trabahador na tinatangga ng isang billboard na may picture niya. Sobrang na-upset siya kaya nawalan siya ng focus at na-aksidente ang kotse niya. Maya-maya, nakising si Elizabeth sa hospital na walang malubhang injury. Sinabi ng doktor na big fan niya ang asawa nito pero hindi napigilan ng frustrated actress ang pag-iyak. Nakita ito ng isang bata at huwapong male nurse, nilapitan siya at sinubukang i-comfort. Tiningnan nito ang likod niya na may interes at bumulong sa sarili at good candidate daw si Elizabeth. Pagkatapos, ibinigay niya ang jacket ni Elizabeth at sinabing okay lang siya. Dito napansin ni Elizabeth ang isang kakaibang birthmark sa kamay ng nurse. Later, pag-alis niya ng hospital, may nakita si Elizabeth na USB drive sa jacket niya, kasama ang isang note na nagsasabing, "It changed my life." Pag-uwi niya, sinaksak niya ang USB sa TV at lumabas ang isang advertisement para sa product na tinatawag na The Substance. Nangangako ang product na gagawa ito ng perfect clone ng isang tao, mas bata at improved version. Sabi sa advertisement, iisang tao lang ang dalawang version at kailangan nilang magpalit-palit ng katawan every 7 days. Noong una, naisip ni Elizabeth na absurd ang idea at tinapon niya ang USB drive sa basurahan. Pero pagkatapos pag-isipan, kinuha niya ulit ito at tinawagan ng number sa likod. Sumagot ang isang operator at sinabi ni Elizabeth na gusto niyang umorder ng The Substance. Tinanong ng lalaki ang address niya na kabadong binigay naman niya. Pagkatapos, binigay ng lalaki ang address ng isang location at bigla na lang binabaan siya ng telepono kaya naiwan confused si Elizabeth. Kinaumagahan, nakatanggap si Elizabeth ng keycard na may number na 503 sa mail niya. Agad siyang pumunta sa address na binigay ng operator at tumating sa isang madilim na alley sa isang medyo delikadong lugar. Gamit ang keycard, binuksan niya ang gate at pumasok sa isang napakalinis na room na puno ng lockers. Binuksan niya ang locker na may label na 503 at kumuha ng package sa loob. Pag-uwi niya, hindi na makapaghintay si Elizabeth at agad binuksan ang package. Sa loob, nakita siya ng iba't ibang ingredients na maayos na nakapack, kasama ang isang activator, stabilizer, isang switch kit at pagkain para sa parehong versions. May instructions din na nagsasabi na ang stabilizer ay kailangang i-administer araw-araw at kukunin mula sa primary person. Pinaka-importante, kailangan nilang magpalit ng pwesto every 7 days without exception at dapat laging tandaan na iisa lang silang tao. Sunod, pumunta si Elizabeth sa banyo at ininject sa sarili ang isang green liquid na isang activator. Dahil dito, nahati ang pupils niya at uminda siya sa sakit habang napupunit ang likod niya. Nawalan ng malay si Elizabeth at nakita nating may isang buong tao na lumalabas mula sa likod niya. Ito pala ay isang bata at magandang version ni Elizabeth. Mukhang naintindihan na ang nangyayari kaya agad niyang tinahi ang likod ng matandang Elizabeth. Maya-maya, habang naliligo ang batang babae, nahilo siya at nag-nosebleed. Dahil dito, na-realize niyang kailangan niyang sundin ang instructions kundi mamamatay siya.
Kaya mabilis siyang kumuha ng stabilizer fluid mula sa spine ni Elizabeth at in-administer ito sa sarili niya. Kaya gumaan ang pakiramdam niya. Kinabukasan, napansin ng batang babae ang isang ad sa newspaper na galing kay Harvey, naghahanap ng mga bata at magagandang babae. Nag-decide siyang subukan at dumating sa audition na naka-swimsuit. Doon, nagpakitang gilas siya at nagpakilala bilang si Sue na ikinahala ng mga judges. Agad ding nakuha ni Sue ang atensyon ni Harvey. Mukhang na-charm siya sa ganda nito at kinuha siya para sa aerobic show. Sinabi ni Sue na hindi siya available every other week dahil kailangan niyang alagaan ang may sakit niyang nanay. Pero ayaw siyang pakawalan ng manyak na producer kaya pumayag itong mag-adjust sa schedule niya. Kinabukasan, may photoshoot si Sue at pagkatapos nito, nagkalat na sa mga kalsada ang mga billboards na may picture niya. Ginugo niya ang natitirang araw ng linggo sa pagre-rehearse at pag-update ng kanyang wardrobe. Pero natapos din ang linggo at ayon sa rules, kailangan nilang magpalit ng katawan. Kaya pumunta siya sa banyo at nakipagpalit ng consciousness kay Elizabeth gamit ang isang switching kit. Ilang sandali lang, nahimatay siya habang si Elizabeth naman ay nagising na. Noong una, litong-lito ang matandang babae nang makita ang kakaibang babae pero agad niyang na-realize na ito ang kanyang sariling younger version. Kinabukasan, pumasok si Elizabeth sa trabaho pero casually siyang in-inform ni Harvey na pinalitan na siya. Na-upset noong una si Elizabeth pero medyo gumaan ang loob niya nang malaman na si Sue pala ang pumalit sa kanya. Pagkatapos nito, naging boring ang mga araw niya at ginuban niya ang oras sa pag-schedule ng transition, panonood ng TV at pagkuha ng substance refill kit para sa susunod na linggo. Halos parang nawala na ng gana mabuhay si Elizabeth at ang tanging mahalaga na lang sa kanya ay ang kanyang fame. Pagkalipas ng isang linggo, nagising si Sue na sobrang excited. Ginuban niya ang mga araw niya sa mga photoshoot at pag-appear sa mga high-profile commercials. Isang araw, nag-uwi si Sue ng isang lalaki at nagsimula silang magromansahan sa living room. Pero bigla siyang nag-nosebleed at naalala niyang oras na para magpalit sila ng katawan. Dahil ayaw niyang may storbo ang kanilang ginagawa, pumunta siya sa banyo at nilapitan ang walang manay na si Elizabeth. Kinuha niya ang stabilizing tube at fumumo ng mas maraming fluid mula sa katawan nito, mubi iniisip ang consequences. Gumaan ang pakiramdam niya at bumalik para ipagpatuloy ang saya nila ng lalaki. Kinaumagahan, pagising ni Elizabeth, natakot siya nang makitang nabubulok ang isa niyang daliri. Nagpanik siya at agad tinawagan ng operator. Sinabi niyang inabuso ni Sue ang oras niya kaya nabulok ang daliri niya. Tinanong niya kung paano ito maaayos pero sumagot ang lalaki na dapat nilang sundin ang rules at respetuhin ang switching schedule. Sinabi nitong wala nang paraan para maayos ang daliri niya pero pinayuhan silang mag-ingat na lang sa susunod. Sa hapon, pumunta si Elizabeth sa isang coffee shop kung saan isang matandang lalaki ang titig na titig sa kanya. Napansin niyang bareho sila ng birthmark sa kamay ng nurse na nag-asikaso sa kanya sa hospital. Maya-maya, may nahulog na mga gamit mula sa bulsa ng lalaki at nakita ni Elizabeth ang isang keycard na may legal na 203, kamukhang-kamukha ng sa kanya. Dito niya na-realize na ang nurse sa hospital ay itong matandang lalaki bana. Casual siyang tinanong ng lalaki kung kumusta na siya at sumagot si Elizabeth na okay lang siya. Ni-reveal ng lalaki na malapit na silang namunin ng kanilang mga alternate versions at magiging mas mahirap na alalahanin kung sino ang may karapatang mabuhay. Tinanong niya si Elizabeth kung nilalaman na ba siya ng kanyang younger self. Pero sobrang natakot si Elizabeth para sumagot at dali-daling umalis ng cafe. Sa mga sumunod na linggo, biglang sikat na si Sue, naging #1 star ng bansa. Isang araw, sinabi ni Harvey na simula nang sumali si Sue sa show, sobrang tumaas ang ratings nila. Kaya gusto ng TV channel na siya ang mag-host ng New Year's program ilang buwan mula ngayon. Tuwang-tuwa si Sue sa opportunity at handang gawin ang lahat para makuha ito. Dahil dito, nagsimula siyang kumuha ng extra time para sa sarili at mas maraming spinal fluid mula kay Elizabeth. Naging sanhi ito ng mabilis na pagtanda ni Elizabeth at karamihan sa mga parte ng katawan niya ay nagsimulang mabulok.
Nagsimulang managas ang buhok at ngipin niya at mukha na siyang higit 100 taong gulang. Sinubukan niyang magreklamo sa operator pero sinabi sa kanya na problema nila yon at sila ang dapat mag-solve. Sabi ng lalaki na pwede nang itigil to kahit kailan pero ayaw din ni Elizabeth na isuko ang napakagandang second version ng sarili niya. Sa mga sumunod na linggo, nadulog si Elizabeth sa pag-inom at binge eating kapag siya naman ang gising. Nagreklamo ang frustrated na si Sue sa operator tungkol sa mga habits ng matanda habang siya ay kailangang magtrabaho buong linggo. Sabi niya, kailangan niya ng mas maraming oras para sa sarili. Pero pinaalalahanan ulit siya ng lalaki na dapat nilang irespeto ang balance at kahit dalawa ang katawan nila, iisa pa rin silang tao. Isang araw, lumagpas na sa limit si Sue at kumuha ng sobrang daming fluid mula kay Elizabeth. Maingat siyang itinimbak sa ilang tubes at nag-decide na i-delay ang body swab hanggat maaari. Sa next scene, 3 buwan na ang nakalipas at nakita natin si Sue at ang kanyang boyfriend sa apartment. Malapit ba na ang inaabangan New Year's program niya kinabukasan. Sa critical na moment na to, nag-nosebleed si Sue at sobrang sama ng pakiramdam. Mag-i-inject sana siya ng fluid pero nalaman niyan na ubos na pala niya lahat. Sa sobrang panic, tinawagan ni Sue ang operator at nagmakaawa para sa fluid. Pero sumagot ito na si Elizabeth lang ang source at kailangan nilang magpalit ng katawan para ma-replenish ang supply. In-explain ni Sue na may importanteng event siya kinabukasan pero ayaw makinig ng operator sa mga sinasabi niya at binabaan siya. Gamit ang natitirang lakas, gumapang si Sue papuntang banyo para simulan ang body switching process. Samantala, narinig ng boyfriend niya ang mga ingay mula sa banyo at pinanong kung okay lang siya. Sa oras na to, nagising na si Elizabeth na isa ng grotesque figure na may kakaibang kuba. Sinigawan niya ang lalaki na umalis sa apartment niya at sa sobrang takot sa narinig na boses, tumakbo palayo ang lalaki. Pagkatapos, tiningnan ni Elizabeth ang sarili sa salamin at nasuklam sa kanyang grotesque na itsura. Agad niyang tinawagan ng operator at sinabing gusto man niyang itigil ang experience. Sumagot ang lalaki na ide-deliver nila ang termination kit sa locker niya tapos binabaan siya. Kinaumagahan, pumunta si Elizabeth sa locker room at kinuha ang termination kit. Pag-uwi niya, kinaladkad niya ang walang malay na katawan ni Sue papunta sa living room. Binuksan niya ang package at naghanda para i-inject ang termination fluid sa dalaga. Pero ilang sandali lang, napansin niya ang isang bouquet na pinadala para kay Sue kasama ang isang note na bumabati ng good luck para sa gabing yun. Nakonsensa siya kaya nagbago ang isip niya at sinubukan i-revive ang dalaga. Sakto namang nagising si Sue at lumabas na ang kalahating na-inject na termination serum ay nagdulot ng glitch, kaya pareho silang nagkamanay ng sabay. Napansin ni Sue ang kalahating syringe at agad na-realize kung ano ang planong gawin ni Elizabeth. Sa sobrang galit, sinugod niya ang matandang babae. Pagkatapos ng mahaba at violenteng awayan, nagawang talunin ni Sue si Elizabeth at pinatay ito. Pagkatapos nito, naghanda siya para sa kanyang big night, walang nararamdamang pagsisisi o guilt sa ginawa niya. Sa gabi, dumalo siya sa New Year's Eve performance, suot ang isang napakagandang gown. Mukhang perfect ang lahat, pero wala siyang stabilizer fluid para i-maintain ang kondisyon niya. Dahil dito, nagsimulang sumama ang pakiramdam ni Sue. Nagmamadali siyang pumunta sa banyo kung saan na-shock siyang makita na nalalagas na ang mananipin niya. Sinubukan itong i-ignore ni Sue dahil ito ang pinakamalaking gabi ng buhay niya. Pero habang nasa elevator, napansin niyang natatanggal na ang mga kuko niya at bigla ring nahulog ang tenga niya. Panic-stricken, nagmamadaling umuwi si Sue kung saan nakakita siya ng natirang activator serum na ginamit ni Elizabeth para gawin siya. Dahil super importante ang gabing yun para sa kanya, in-inject niya to sa sarili niya sa pag-aakalang makakagawa ulit siya ng mas batang katawan. Nahimatay si Sue sa sakit pero imbes na magandang babae, isang kakaibang parang laman na umusbong mula sa spine niya. Itong mutated entity na tinawag na Monstro Elisa Sue ay isang grotesque parang pinaghalong-halong abomination ng features ni Elizabeth at Sue. Sobrang nakakatakot tingnan, maraming mata at braso at nakausli pa ang mukha ni Elizabeth sa likod nito. Kahit ganoon ang kondisyon niya, nag-decide si Elisa Sue na pumunta sa event at isuot ang damit na suot ni Sue.
Gupitin niya ang mukha ni Elizabeth mula sa malaking portrait, nilagyan ng lipstick at isuot para takpan ang sarili niyang mukha. Sunod, tinusok niya ang mga diamond earrings sa kanyang disfigured na laman at inayos ang buhok niya na iinam-hiblananam. Natuwa sa kanyang ginawa, nagmadali siya pumunta sa event ng antanang ang mag-host ng New Year's Eve celebration. Lumipat ang scene sa event kung saan nakakagsabi na ibigay sa makaping ni Sue. Pero ka-interest na siya kung nakatatakot na creature ang lumitaw na suot ang mukha ni Elizabeth bilang maskara na ikinagulat ng lahat. Tuloy pa rin siya sa pagsasalita sa audience pero maya-maya ay nahulog ang maskara niya. Nang makita ng crowd ang kanyang grotesque na mukha, nagkagulo na at sinimulan siyang tawaging monster. Karamihan ay tumakbo sa takot pero isang lalaki ang humawak ng baseball bat at pinalo ang ulo ni Elisa Sue kaya sumabog ito. Isang fountain ng dugo ang sumirit mula rito at nabasa ang marami sa audience. Pero kahit napugutan na, nag-regenerate pa siya at mag-transform sa mas distorted na anyo. Sa final scene, ang mga natirang pira-piraso ni Elisa Sue ay nakatakas din mula sa theater. Maya-maya, natumba siya sa kalye at sumabog ang buong katawan niya. Ang mukha ni Elizabeth ay humiwanay mula sa mga nabe pero patuloy pa rin ito gumapang. Sa huli, nakahanap ito ng resting place sa star ni Elizabeth Sparkles sa Hollywood Walk of Fame. Habang nakatingala siya sa langit, naalala niya ang kanyang mga araw ng pasikatan bago siya tuluyang natunaw. Inaumadyahan, pagkatapos linisin ng street sweeper ang kalat, isang basag at hupas na star na nang ang natira kay Elizabeth. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa uulitin. Please like, comment, or subscribe. Thank you.